So ngayon pala ay pupunta pala kami sa bazaar kasi Sabado po ngayon mga sisi. Assalamualaikum everyone, kumusta po kayong lahat? Ito pala, nandito kami sa labas ngayon. Alam niyo po ba is 6:30 PM na po dito, pero tingnan niyo yung araw is parang ano lang, parang 3 PM pa. Kaya kapag bago ka pa lang sa abroad or first time mong mag-abroad tapos napunta ka dito sa Pakistan, ay manibago ka talaga sa init ng panahon kapag summer. At ganoon din po ang nangyari sa akin nung bago pa lang ako dito. So, ito pala ang mga kapaligiran dito papunta sa bazaar mga sisi. Ayan palang pinufokusan ko ng camera ay may function sila. So, dito sa Pakistan, sa lugar namin, ay ang mga tao dito, tuwing may okasyon gaya ng kasal or ano pa mang mga okasyon, ay nag-ano talaga sila. Mostly sa nagrerenta sila ng hallway, yun bang parang hotel. At minsan naman ay naglagay sila ng mga tent sa labas. Ganun lang po ang ginagawa nila dito. At yun na nga mga sisi ay dahil Sabado ngayon at sabi ko kay Mister ay 5:30 kami umalis pero masyado pang matirik ang araw kaya naisipan namin is 6:30. At dito pala mga sisi ay nag-deliver pala ako ng order ng aking customer kasi nagpatahi siya. Kabayan po natin ito. Ito po yung bahay niya. So, nagpagawa siya sa akin ng dress, kaya dinadrop ko lang kasi dinadaanan ko papuntang bazaar. So, ito po, ano lang, marami kasi kaming mga kabayan dito na malapit lang din dito sa lugar namin mga sisi. Kaya minsan ay dinadrop ko kapag may time talaga ako. Pero kapag wala talaga ay lalo na kung gagamitin nila ay nag-book po sila ng rider para makuha nila yung pinatahi nila. So ngayon yung mga sisi ay diretso na kami ngayon. Ayan, napakadami na pong mga sasakyan sa mga gilid. Ang mga tao pong iyan mga sisi ay pumupunta po sila sa loob ng bazaar. Every Saturday po talaga, gaya ng sabi ko dati, ay marami po talagang dumadayo dito. Mga manyayaman, mga ordinaryong tao, ay pumupunta talaga dito mga sisi. Kasi sa bazaar, nandito yung mga lahat ng pangangailangan natin for weekly. Nandito yung mga fresh na mga prutas, mga gulay, at kung ano-ano pa. Mayroon din po mga tela sila. At alam niyo po ba na marami ding mga ukay-ukayan dito sa loob mga sisi? At napakadami pong mga branded dito na kung marunong kang tumingin ng mga brand ay dito mo talaga matatagpuan sa loob. Oo. Tapos napakaganda talaga lalo na yung mga ano sisi, mga jeans kasi hindi kasi sila masyadong mahilig sa jeans. Kaya makikita mo talaga dito. Gaya ko, isa akong mananahi, mayroon talaga akong napili na ano mga sisi, yung bang denim na napakaganda at mayroon patang tag na dollars mga sisi, hindi pa siya ginagamit. Ayan, so dito bumababa kami ni Mister kasi napakadami na po mga tao pag ganito na pong sitwasyon, lalo na ganitong oras. At magsimula sila dito mga 9 AM mga sisi. Pag 9 AM ay nagsimula na sila dito mag-display ay napaka magaganda yung mga display nila kasi fresh, lalo na yung mga gulay at prutas. Pero dahil kasi init ay ayaw ni Mister na lumabas sa mga ganyong oras kaya pinipili namin sa ganitong oras. So ayan mga sisi, makikita po ninyo na napakadami pong mga tao. So alam niyo po, para lang po talaga tayong nasa Pilipinas. Kahit nasa ibang bansa tayo or kahit anong bansa man, mayroon po talagang mga wet market yan mga sisi. Kaya rin po sa Abu Dhabi, doon mayroon din po mga wet market. So, dati nung nasa Abu Dhabi kami, ay mahilig po talaga si Mister na pumupunta sa wet market, lalo na kung maraming mga prutas yung bibilihin niya. Yung carton-carton, ganun ba? Kasi mas mura siya. Mas iba talaga ang presyo ng public market kaysa doon ka sa mga malls, mga sisi. Sa nakita ninyo, umuupo po ko dito kasi mayroon akong hinihintay. Ayan, ganyan po talaga itsura ko kapag nasa labas ako mga sisi. Kasi alam niyo na, dito sa Pakistan. So, kahit mainit ay ganyan po talaga yung mukha ko.
So, ayan mga sisi, mga okay-okay yan dyan sa mga gilid-gilid. Tapos si Mister nagkukwentuhan sa kanyang kaibigan. Meron kasi siyang kaibigan dito na may-ari ng okay-okay yan. Ayan. At alam niyo ba na yung mga ibang mga mayayaman mga sisi ay tinitrade nila yung ano nila, yung damit nila. Binabagsak nila dito yung mga damit nila. Oo. Tapos ang iba naman ay binabayaran. At yun, ganoon talaga dito. Doon ko lang nalaman nung nakita ko talaga yung kaibigan ni Mister. So, ang pagluto ng kanilang mais ay ganito. Yung asin mga sisi ay minimix nila sa buhangin tapos niluluto nila sa apoy. At dito naman ay huminto kami kasi bumili kami ng mangga. Yun ay uuwi na po kami mga sisi kasi medyo gabi na. Ayan. So, luwanting na kami sa bahay mga sisi at ito yung binili kong tela para sa akin. Nagustuhan ko yung print niya, nakita ko doon. Kaya binili ko na lang po. Tapos, ito, pakita ko sa inyo. Ano po itong tela na to, magkakagawa ka na po niya ng pajama at pang itaas. Yung tinatawag nilang shalwar kamis. Ang tela pong ito ay pang summer, lawn po ito. Ayan, napakaganda yung print niya. Kaya binili ko na. Nabili ko lang po siya ng 2,000 rupees. Oo. Ayan, ito din yung mangga na binili namin. Amoy pa lang is matamis na mga sisi. So, ang ginagawa ko ngayon ay hinugasan ko. After ko yan hugasan ay ibabad ko sa tubig mga sisi bago ko ilagay sa fridge. Ayan. So, kailangan talaga pagdating talaga dito ay ganyan po ang ginagawa ko. Tapos yung mga plastic ay hinahanger ko iyan doon. Ito, sinasampay ko iyan kasi nabasa siya. Magagamit ko kasi iyan na paglagyan ng mga basura mga sisi. Kaya lahat po talaga yan dahil excited tayo sa ating damit. So, ibababad ko na. Ganyan talaga ako mga sisi. Kapag may nagustuhan ako na tela, ay ayun, ibabad ko agad. Tapos, tahiin ko sa umaga. Dahil masyado nang mainit ngayon, ay naghahanap talaga ako ng maluwag-luwag na damit. Gaya po itong sinusuot ko. Ito pong sinusuot ko ay tinatawag nila na frock. Oo. Anuhin mo lang, yung maluwag na damit na medyo mahaba at pinaparisan lang ng leggings. So, ito talaga mga sisi ay order ng aking customer. Itong natahi ko. Dalawa po yung pinatahi niya. Ito lang muna natapos ko. Tapos mag-deliver na ako niyan mamaya. Kapitbahay ko, lokal na Pakistani. Pangbahay lang daw niya ito mga sisi. Kaya medyo hindi masyadong fancy. Simple lang siya. Pero dahil yung tela niya ay kulang, dinudugtong ko siya gamit ang center laces. Yan, nakita nyo ng mga blue mga sisi. At ito po din ang design na gusto niya sa kanyang trouser. Ganyan po talaga dito sa Pakistan mga sisi. At dahil nag-request yung anak ko ng french fries mga sisi at lulutuan ko muna siya ng french fries. Ayan, itabi ko muna yung mangga. Lulutuan ko siya ng french fries. Dalawang tomato lang, potato lang ay makagawa ka na ng french fries na fresh. Ako din ay dito lang din ako natuto sa Pakistan na magluto ng patatas na presko ng gawing french fries. Oo, sa totoo lang talaga. Mga tao talaga dito, ang dami talagang alam. So, binabadali ko tong trabaho ko mga sisi kasi nagluluto pa ako ng dinner. Oo, pero itong anak ko mga sisi ay napakakulit. Kanina pa yan sunod na sunod sa akin kasi gusto niyang kumain ng french fries. Hindi kasi palaging nilulutuan ito. Parang once a month, twice a month, ganun lang. Kinokontrol namin siya sa mga ganitong mga bagay, mga sisi. At kailangan talaga presko yung ibigay kasi na ano din mga sisi, yung pagkain din ng french fries sa labas ay hindi rin maganda kapag palagihin. At si Mister ay nung una bago pa lang ako dito ay sabi niya magpaturo ako sa katulong nila kasi ano talaga para bang practical na talaga yung mga ginagawa nila. Ganito talaga mga presko ang ginagawa nila tapos tinitinda nila sa labas mga sisi. Tapos ginawa ko niyan mga sisi, hugasan ko iyan.
Tapos, after ko yung hugasan, ibabad ko muna yan sa tubig na may ice cube. O, tingnan mo, kinukulit ako ng anak ko, mga sisi. Ganyan talaga siya. Kasi gutom na yan. Kasi galing kami sa labas, ano na, masyadong gabi na. Kaya yan, binigyan niya ako ng ice cube. Ang paggamit kasi ito ng ice cube, mga sisi, ay sumasayaw talaga. Kulit talaga. Tapos, makakapaano kasi siya, sisi, para bang magiging tinder. Tinder yung ano ko, yung patata ko kasi matagal na. Kapag lagyan mo ng ice cube ay nagiging ano siya, para siyang nagiging fresh. Oo, at magiging crunchy siya pag niluto. Tapos si Mister ay napagod kaya nanood lang muna siya ng TV at tinatawag niya ako. Ito yung lutuan ng french fries ko. Ayan. So, ayan mga sisi, ito pala yung naluto natin na french fries. Ayan, napaka-crispy. Oo, siya lang ang kumakain yan mga sisi kasi sapat lang sa kanya yan. Ayan, nagano na. Unti-unti na niya kasi hindi na makapaghintay na matapos. Nag-comment na kung gaano kasarap. Ayan, so maraming salamat. Allah Hafiz.